Hi guys! Siyempre, andito pa rin tayo sa Illinois guys at nag-unbox pa rin tayo ng sapatos dito. Kung napanood nyo yung aking recent video, nag-unbox tayo ng Air Max 1 in a violet colorway. At thank you so much sa pag-like at pag-comment nyo. Maraming nagkagusto dun sa sapatos na yun guys. Pero sa kasamaang palad may-ari na dun guys. Kaya laway-laway muna tayo sa mga sapatos. Okay? So guys, kung natatandaan nyo, nagpunta tayo sa Going Gun previously at nakapakuha tayo ng sapatos na isa doon. Dalawa sana kaso medyo kinulang tayo ng budget kaya isa na lang muna guys. Yun. So guys, yung sapatos na yun i-unbox natin ngayon. So papakita ko na sa inyo. Yun. Hoka guys. Hoka yung nakuha nating sapatos doon. Tapos buksan natin. Yun. So dalawa yung pinagpilian kong sapatos guys na bibilin doon sa Going Gun. Kaya lang medyo masyadong chunky yung gray na yon. So tapos wala pa akong gray na sapatos. Sana kung mas may maliit na size yun kukunin ko sana. Kaso wala yung nasa Going Gun guys. Mga mura siya, pero minsan wala, mga broken sizes, mga last piece, display piece, ganyan. So, kadalasan na marami doon ay yung mga men's sizes. So, dive in tayo dito sa ating sapatos ngayon. Pero wait, bago tayo mag-dive in, munti ko na makalimutan yung ating mandatory na ginagawa dito guys, yung magpasalamat kay Lord sa kanyang mga provisions. Of course, isang provision ay pagkakaroon ng maraming sapatos. Thank you so much, Lord. At syempre, sa pagpapagaling niya sa lahat ng mga may sakit. Thank you so much, Lord. And of course, sa ating family, sa ating mga friends, sa ating mga subscribers, patrons, thank you so much sa pagtitiwala nyo. At nagme-message kayo na, Idol, pwede mo ba akong kuhanan ng sapatos dyan sa States? Okay, sige, ihanap namin kayo. Siguro makakapagbitbit tayo ng kahit mga 5 sapatos. So, pwede kayo mag-message sa akin. Hindi ako mangangako, pero we'll try our best para makakuha ng sapatos para sa inyo. Siyempre, pag nakakuha tayo ng sapatos, wala nang box yun kasi added na weight and bulk sa bagahe ko yun. Tsaka siyempre, laging murang ticket ang kinukuha natin para makarating dito guys. So, wala akong masyadong binibiling luggage. Kasi medyo, yun nga, mura nga yung ticket na binibili ko. Okay, sige, let's dive in na tayo dito sa Hoka na to. Binuksan ko na kanina. Baba natin yung box na yan. Tapos, guys, ito. Okay, ito ay pang 8 na nating Hoka dito. So, na-hook up na tayo sa Hoka kasi naman, sa lahat ng mga in-unbox nating sapatos kulang-kulang 1/4 lang ang weight ng Hoka. So ito, ang pinakamabigat na nito ay nasa almost 300 grams. Pero pinakamagaan nito guys nasa 192 something. Ganun, depende sa size. Okay? So itong line na to guys ay tinatawag nilang Hoka Transport X. Merong Hoka Transport versus Transport X. Ito yung difference lang nun daw as per sa pagbabasa ko is like wala siyang carbon plate fiber. Okay. So, let's dive in. Tignan natin ang ilalim. Okay. Tapos dito, black. Black na lahat. Black maliban dito sa gum rubber niya. Okay. Tapos kung titingnan nyo, yung sa gum rubber niya, daming vector logo. Ito yung vector logo ng Hoka. Vector logo ang tawag nila dito. Sa atin, ang tawag natin dito sa mga Ilocano guys, bilit. Nagado-bilit na So, yun. Tapos, manipis lang yung kanyang gum rubber. Tapos, all throughout na, black na siya, Eva foam. Yan. Tapos, ang sinasabi nila sa sapatos na to guys, meron siyang carbon plate na nakalagay dito sa mid-foot. Hindi pala. Dito sa banda rito, so, ang tawag dito ay toe foot. Sa banda rito, kasi dito ang midfoot Tapos dito sa heel. Okay, so 4 foot pala. 4 foot tsaka heel. Nandito daw yung carbon plate na dalawa. Okay. Tapos ito yung sinasabi lang fork design, dual fork design. Tapos, of course, dito kung makikita nyo sa heel, may reinforcement siya. Yan.
So, meron siyang hardened plastic na nakalagay dito. Tapos, same material lang nakalagay dito niya sa bandang mudguard niya. Okay? Bago dumating sa vamp niya, same material ang nilagay niya. Tapos, yun ang pinaka-toe cap na niya dito hanggang sa extension sa mudguard niya. So, meron siyang hardened plastic na nakalagay. Tapos, dito sa vamp, okay, makita nyo yung kanyang Hoka branding logo. Tapos, dito sa kabila naman, sa other side ng vamp niya, sa quarter niya, makita nyo yung vector. Tapos, if you look closer, meron ding vector dito sa bandang heel niya. Dito sa mataas at malapit sa collar lining niya. Tapos, ang collar niya, of course, padded siya. Okay. Padded siya sa loob. Tapos, manipis lang ang kanyang tang. Tapos, ang kanyang stay, same material ang ginamit doon sa kanyang heel stabilizer tsaka sa toe cap. Yan. Tapos, parang konti lang. Tapos, tinan mo, nakapasok doon. Wala siyang masyadong eyelets, guys. Isa lang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kasi, dun sa loob ang ginawa nilang lalagayan ng kanyang sintas. Okay. Tapos, syempre, ang material nito, mesh siya. Breathable ng husto. Tinan nyo, manipis. Yan. Okay. Tapos, ano pa ba ang features nito? Wala na. Pero nakikita ko dito, masyadong manipis yung kanyang rubber. So, feeling ko ang grip nito hindi masyadong matindi. Kasi masyadong manipis, oh. Yan. Tapos yung may mga groove siya. Okay. Minsan hindi ginagawa ng groove. Ito ginagawa nila ng groove, guys, kasi pang running ito. Tapos syempre, dun sa ng hangin. Kaya may naglalagay sila ng mga groove dyan. So, ano pa ba ang pinaka-feature nitong Transport X na to? Maliban sa magaan, breathable, running shoes. Para sa akin, pwedeng pang everyday shoes to. Pang walking, okay, casual walk, o paglalakad sa mall, o kaya gala-gala lang. Hindi ko pa nasusubukan to, guys. Masusubukan natin ito sa susunod na araw. Sige. Kung papala rin tayo at kung hindi umuulan. Kasi minsan mahirap magsuot ng ganitong sapatos, guys, kapag sa ganitong klima kasi napakalamig. So, lagi kami naka-boots, guys. Labit na ako ma-acclimatize dito, guys. So, from mainit to malamig, sige. Kakayanan natin ang lamig. So, ngayon, nasa -3 tayo. Yan. So, magkano namin na-score ito sa Going Gun? Okay. So, kung makikita nyo, tag price nito. Okay. Yan, original price niya, guys, is $199.99. Almost $200. Okay. Kahit sa online, guys, makikita nyo $200 to. Tapos, from $200, nag 55% off sila, $89.97. So, $90 na lang. E nung nagpunta kami dun, guys, may promo sila na kapag kami nakalabel na 7 or 8 or 6, pag 6 and 7, pag 6 and 7, 50% off, di ba? Right? Tapos, pag 8 ang label niya, 25. Yan. So, ito, may label na 6 na 7. Ayan. Yan o, may 7. Kaya, nakuha lang namin ito ng almost $44. Guys, isa ito sa pinakamurang nabili kong Hoka sa time na nag-start tayong bumili ng Hoka. $44 is in dirhams. That's about times 3.670. Halos 160 to 180 dirhams lang. Pinakamura na to. Mahal-mahal lang Hoka, guys. Laging 200, ganyan-ganyan. $200. Minsan nasa 400, 500. Ito na ang pinakamurang Hoka na na-acquire ko, guys. Akala ko, yung pinakamurang Hoka na na-acquire ko yung pinabili nung kaibigan ko na Hoka Clifton 9 Swim Day. Hindi pala. Ito na ngayon ang pinakamurang Hoka natin, guys. In a black. Full black plus gum outsole. Yan. Okay. So, ito ang ating Hoka ngayon, guys. Hoka Transport X na may carbon plate dito sa banda dito at saka dito.
And then malalaman natin ang grip nito sa susunod na araw. So yun, i-update ko na lang kayo guys at maghahanap pa tayo ng mga sapatos. So kung may gusto kayong ipakita o pahanap, hopefully makahanap kami sa susunod na araw kasi depende lang tayo sa schedule ni Arbab guys. Okay? So maraming salamat po sa inyong panonood and thank you so much sa inyong pag-subscribe. Sa mga subscribers ko sa Pinas, magandang gabi sa inyo. Sa subscribers ko sa UAE, magandang gabi din ba doon? 7 p.m. siguro doon. At syempre, ang time check natin dito sa Illinois is 9:35. Okay. Thank you so much, guys. Bye-bye!